chapter 9, verse 1. For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred by all that is before them. 2 kayo po. All things are alike to all. There is one way to the righteous, and the wicked, to the good and to the needy, and to the greedy. To him that sacrificeth, to him that sacrificeth. To the good, which is dead, and he that serveth, as he that heareth among. Verse 3. This is an evil among all things that are done under the sun, that there is one event unto all, yet also the heart of the sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. 4 kayo po. For to him that is good to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. 6. Also their love and their hatred and their envy is now perished, neither have they any more portion forever in anything that is done under the sun. Go thy way, eat thy bread with joy, and drink thy wine with a merry heart, for God now accepted thy works, saying, Let thy garments be always white, and let thy head black mourning. Live joyfully with a wife whom thou lovest all the days of the life of thy vanity, which he hath given thee under the sun all the days of thy vanity, for that is thy portion in this life, and in thy labor which thou takest under the sun. 10. Whatsoever then hath to do, do it with the mind, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the great creator of Moses. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happened to them all. 12 altogether ready read. For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare. So are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumiti, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos, Diyos ama namin sa langit. Muli Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat tunay na ikaw po ay dakila, tapat kailanpaman, ang iyong pag-ibig ay hindi po nagbabago. Patuloy mo kaming pinagpapala sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali na nagagawa. Patuloy ka na gumagabay sa amin at patuloy na kayo po ay kumikilos upang aming pong gampanan ang iyong pong kalooban. At salamat po sa gabing ito na kami po ay patuloy mong dinirinig sa aming mga panalangin. Patawad Ama sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Dalangin ko po Panginoon na kami po ay patuloy mo pong samahan at gabayan. Pagkalooban mo po kami ng knowledge at wisdom at kalakasang spiritual at kalakasang physical. Dalangin ko po Panginoon kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At dalangin ko po Panginoon, patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng bawat isa. At kapatid po ni Brother Ed Buenafe na si Danny Buenafe, nawa po Panginoon ay magkaroon po ng kidney donor para sa kanya po. At dalangin ko rin po Panginoon na bawat isa gamitin mo sa inyong kalulhatian. At kanilang mga mahal sa buhay na mga hindi pa po ligtas, ay dalangin po namin na maligtas at maging kagamit-gamit po sa inyong pong gawain, sa inyong pong kalwalhatian. Salamat po Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na naglilingkod sa iyo. At nawa po Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa mga problema na kanila pong pinagdadaanan. Salamat po Ama, pagpalain mo po ang pangangaral ngayong gabi, itago mo po ako sa inyong likuran, ikaw siya makita, malulhati at maparangalan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. So verse 12 mga kapatid, mga minamahal, ito po yung title ng mensahe ngayong gabi.
Sabi po dito, for man also knoweth not his time. So, for man also knoweth not his time. So, the title po of the message this evening, the man knoweth not his time. So, hindi po natin alam kailan darating sa atin yung ating oras. Ano ba itong oras nito? Ito po yung oras ng kamatayan. Maaaring alam po natin ang ating pong birthday. So, ako, birthday ko ay 19 forgotten. Okay. So, alam natin yun yung ating birthday. Pero, yung araw ng ating kamatayan, we do not know. But the end is not. So, yun po. At malinaw po, sinabi po ng Hebrews chapter 9, verse 27. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, itinakda sa lahat ng tao o sa mga tao at tinatawag na kamatayan ang minsan na mamatay. At pagkatapos nito ay ang paghukom. So yun po ang buhay natin sa mundong ito. The man knoweth not his time. Hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. James 4:14, kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari sa araw ng bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon na lumilitaw at pagdakay napapawi. So mga kapatid, mga minamahal, death is appointed. Yan po yung malinaw na talagang sinasabi ng Bible. Talagang nakatakda, itinakda ang kamatayan. Death is alarming. Talagang ito po ay nakakabahala sa napakaraming tao. Maring sa ibang tao, sa katulad nating mga Kristiyano, hindi tayo natatakot sa kamatayan. Hindi tayo natatakot na ito'y dumating sa atin. At kami nga ni Brother Edwin ay talagang nag-uunahan na kami. Kung darating, ako talagang gusto ko na Gusto ko nang mauna. Kaya lang, ayaw pa ng Panginoon. So, yan po talaga. Death is appointed, nakatakda. Death is alarming. So talagang maraming tao ang nababahala. Talagang dahil nga sila natatakot sa kamatayan, ay bumili na sila ng mga lupa na talagang, ano tawag doon? Paglilibingan sa kanila. At sila mayroong mga insurance, di ba? Meron sila St. Peter. Pero walang assurance. Yun ang nakakalungkot. Wala silang assurance. At meron silang mga FBAS. So talagang pinaghahandaan nila ang kamatayan. Pero ang nakakalungkot at talagang malaking trahedya, yung mamatay ka na wala kang Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso, na mamatay ka na hindi mo alam kung ikaw baga ay palangit. Di ba? So yun po yung nakakalungkot. Kaya talagang death is appointed, death is alarming. Tignan niyo po, number of people dying worldwide. So ito po ay aking sinners kanina, ilan ba ang namamatay sa buong mundo per day? Kaya talagang ito po ay alarming at maraming tao takot sapagkat per day, ang record po ay ang namamatay na sa 150 to 170,000 people per day. Yan po ang namamatay sa buong mundo. So, ibig sabihin po, every second meron pong namamatay. Sa bawat segundo, ang record po sa buong mundo ay 2 tao ang namamatay. 2 people. Yun po. So, every second. At ang namamatay po annually sa buong taon, so sa isang taon, 56 to 62 million. Kaya talagang ito po ay alarming ang kamatayan. So, the man knoweth not his time. Hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. Pero ang ating advantage, mayroon tayong Kristo at talagang ating po advantage na kung darating sa atin ang kamatayan, sa langit tayo pupunta. So mga kapatid, mga minamahal, year 2023, dito naman sa ating pong bansa, in the Philippines, ang namamatay araw-araw po ay nasa 1,904. Yan po ang namamatay sa bawat araw dito sa ating pong bansa. So, per hour, ang namamatay po ay 79 people. Kada oras, yan po ang namamatay year 2023. Kaya talagang alarming po. At salamat na nga lamang po na talagang tayo po ay tumanggap kay Kristo. Mayroong tao nagbahagi sa atin na kaligtasan, katiyakan ng langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya.
Every minute naman po ay meron pong isang taong namamatay. Yan po ang record dito sa ating pong bansa. So, 1,000 to 1,904 to 2,124 per day ang namamatay. Year 2023 po yan. Okay? So, sa loob ng isang taon, ang record po dito sa ating bansa, 694,821 ang namamatay taon-taon. So, yan po dito lang sa ating bansa. So, mga kapatid, mga minamahal, death is appointed, alarming, and anonymous. Yan po ang kamatayan. Na talagang certain, but no one knows. Anonymous. Tiyak na mamamatay ang tao, subalit walang nakakaalam kailan darating sa atin ang kamatayan. So ang buhay, life is just borrowed. Talagang hiram lamang to. Ipinahiram lamang ito sa atin ng Diyos. Kaya sana tayo po ay mapagkatiwalaan. Sana ang buhay na ito ay magamit ng wasto ng maayos sa kalooban ng Panginoon. Bilang tayo tumanggap kay Kristo, di ba? At nakakatuwa nga po na talagang kapag ang isang tao ay tunay na tumanggap kay Kristo, katulad po ni IC, kung kilala niyo po si IC, member or dancer ng sex bomb. Ngayon, siya ay pinagtatawanan dahil sa kanya sinabi na siya ay pinapag-resign ng Panginoon, na siya ay pinatigil ng Panginoon sa pagsasayaw. Siya ay pinagtatawanan at talagang tinitingnan nila ilan ba ang utos ng Diyos. 10 lang naman ang utos ng Diyos. Yung ibinigay kay Moses, 10. Pero kapag binasa ang Bible ay napakarami talaga. At dahil sa conviction po ni IC, ay talagang tinalikuran niya ang pagsikat, tinalikuran niya ang pagkita ng malaking pera, at talaga siya po ay tumigil na ng pagsasayaw. So yung po ay member ng sex bomb. At talagang ang kanyang asawa, I think kung hindi po nagkamali, nabasa ko na ang kanyang asawa ay nakagamit din yata ng droga at dating magnanakaw. Pero dahil tumanggap kay Kristo, naunawaan na si Kristo lamang ang Panginoon tagapagligtas, naunawaan na ang buhay na ito'y pahiram lamang. So, kung bakit nagawa nilang talikuran yung dating pagkatao. Natalikuran ang mga masasamang bagay, ang masasamang gawain. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong tumigil na ibahagi si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Huwag tayong tumigil na tayo ay mag-imbita ng ating mga mahal sa buhay, ng ating kaibigan, ng ating mga kamag-anak upang sila ay mabahaginan ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, life is just borrowed. Hiram lang. At kaya sana talagang ang nalalabi sa buhay na ito, yung ating ilalagi sa mundong ito, yung natitira nating mga araw sa mundong ito, sana talagang gamitin natin para sa kalwalhatian ng Diyos. At ang buhay na ito is just a brief. Maiksi lang ang buhay. Di ba? Life is just brief, short, and then bounded. Limited po ang ating kakayanan. So our strength, bounded. Our knowledge, our time, our ability, limited po yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ipagamit na natin ang buhay na ito sa Diyos, sa ating pong Panginoon. The man knoweth not his time. Hindi po natin alam kailan darating sa atin ang tinatawag na kamatayan. But our advantage is we are in the ministry. Kaya tandaan po natin, advantage po kapag nasa ministry. Amen? Talagang our advantage also, we know where we spend eternity. That is our advantage. We know where we spend eternity. So alam natin saan tayo pupunta kung darating man sa atin ang kamatayan. We do not know when death will come. We do not know our time. The Word of God, mga kapatid, mga minamahal, challenge us ngayong gabi. Ngayong gabi, hinahamon po tayo ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang Ecclesiastes chapter 9, verse 4. Ano po sabi po dito? Sabi po dito, for to him that is joined to all the living there is hope. For a living dog is better than a dead lion.
So mga kapatid, mga minamahal, ibig sabihin po, di ba, ang leon, kahit talagang yan ay malakas, kaysa sa aso, useless yan kapag patay na. So sinasabi po ng salita ng Diyos, mas mabuti pa yung asong mahina kaysa doon sa malakas na leon na patay na. Anong ibig sabihin po nito? Tayo hindi na tayo magagamit kung tayo patay na. Diba? Magaling ka nga, malakas ka nga, ay kung patay ka na. Diba? So, di ba na yung mahina, pero nagpapagamit sa Panginoon. Di ba na yung mahina, hindi matalino, hindi magaling, pero willing magpagamit sa Panginoon. Kaysa doon sa matalino, magaling, talented, pero ayaw magpagamit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay humahamon sa atin ngayong gabi to render our strength to God's ministry. Render our strength to God's ministry. Sapagkat katotohanan, mga kapatid, mga minamahal, tayo ay sa pahina. Hindi tayo sa palakas. Kahit ikaw ay uminom pa ng uminom ng vitamins, kahit ikaw ay uminom pa ng uminom ng mga energy drink, ang katotohanan sa mundong ito, tayo ay pahina. So ngayon po, habang tayo may lakas pa, ipagamit na natin to. Ibalik na natin to sa Panginoon. Render our strength to God's ministry. Anong gusto mo? Ibigay yung lakas mo iyan o kunin ng Panginoon? O sa madaling salita, anong gusto mo? Magkape o pagkapihan? Yun lang po yun eh. Di ba? Kasi kung ayaw mo magpagamit, madali naman po kausap ang Panginoon. Diba? Kung ang lakas na yan ay gagamitin mo lamang sa mga walang kwentang bagay, kung ang buhay na yan ay sisirain mo lamang sa mga bisyo, madaling kausap ang Panginoon, kukunin niya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, render our strength to God's ministry. So, yan ang nais ng Diyos sa atin. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms 18, Psalms chapter 18, verse 32 and 39. Sabi po dito, sa verse 32, it is God that girded me with strength. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng lakas. Ibig sabihin yung talagang lakas natin ito ay galing sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ang dapat makinabang sa lakas na ito, sa buhay na ito. Katulad nga po ng ginawa ni IC. Di ba? So yung kanyang galing ngayon, yung galing niya sa pagsasayaw, tinalikuran niya. So sana yun ay nakikita ninyo sa inyong Facebook, yun yung trending ngayon, yun yung viral ngayon. Tapos siya'y pinagtatawanan ni Vice Ganda. Diba? Na talagang sinusuri. Abay, nagbabasa din mo ng Bible yan. Kaya lang, hindi talaga naintindihan lahat. Napakarami ng utos ng Diyos. Hindi lamang 10 ang ibinigay kay Moses ay 10, pero kapag binasa ang Bible ay more than 10. Amen? So sabi po dito sa verse 32, balik mo brother Edwin, verse 32, sabi po dyan, it is God that girded me with strength and maketh my way perfect. So ang Diyos ang siyang gumagawa upang ang ating dadaanan ay maging sakdal. Tayo ay maging sakdal. 39, for thou hast girded me with strength unto the battle. So sa bawat laban na mayroon tayo, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay nagpapalakas sa atin. Kaya dapat ang ating lakas nito, ang buhay na ito, ay ating ipagamit sa gawain ng Diyos. Huwag na nating sayangin pa yung mga araw na natitira na ating ilalagi sa mundong ito. So yun po, na talagang render our strength to God's ministry. So mga kapatid, kung babalikan po natin ang Ecclesiastes chapter 9 verse 5, for the living know that they shall die. Lahat naman, di ba? Lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay alam na mamamatay, pero hindi alam kung kailan. Walang nakakaalam kailan darating sa atin ang kamatayan. Kaya talagang tayo po ay maglingkod na sa Diyos. Serve God while there is time or strength. Maglingkod na tayo sa Panginoon habang mayroon pa tayong lakas. Amen? Habang mayroon pa tayong panahon or oras. Serve God.
At yan po yung sinasabi dito, for the living know, na habang tayo ay nabubuhay pa. Kasi kapag patay na talaga, hindi na tayo makakapaglingkod. Kaya nga sa Bible, lagi ang inihahandog dito, yung buhay. Walang naghandog ng patay. Di ba? So si Abraham, nung ihahandog si Isaac, buhay pa. Di ba? At yung ipinalit ng Diyos kay Abraham, nakapalit ni Isaac, buhay na tupa. So ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay, magpagamit na tayo, maglingkod na tayo sa Panginoon. Ano ang sabi po sa Romans chapter 12, verse 1? Ang sabi po doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. So hindi naman sinabing yung patay na hain, kundi living sacrifice, na habang tayo po'y nabubuhay, magpagamit na tayo, maglingkod na tayo sa Diyos kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, advantage na tayo nandito sa ministry, hindi ito burden. Amen? Kaya huwag natin katamaran na tayo ay nandito kapag prayer meeting. Huwag natin katamaran na tayo umattend maghapon tuwing araw ng linggo. Serve God while there is time or strength. Stay right before God while there is time or strength. Ang sabi po ng verse 1, balikan po natin ang 9:1. For all this I considered in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hand of God. No man knoweth either love or hatred by all that is before them. So righteous, suriin natin, tayo may talagang nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, habang nabubuhay, stay right na. Habang tayo nandito sa Panginoon, sa ministry, stay right. At sabi nga po ng verse 8, manatili tayo tama, hindi yung kayo may tama ha. So stay right, ibig ko lang sabihin po ay hindi yung laging tama tayo. Baka naman alam na natin tayo ay mali, tapos tama pa rin tayo. Diba? So sana kung alam natin tayo ay mali, tanggapin natin na tayo ay mali. Hindi yung laging tama. Okay? So yun yung mahirap eh. Alam mo nang mali ka, abay, tama ka pa rin. Ay tatama ka na sa Panginoon. Okay? So stay right. At sabi po ng verse 8 dito, let thy garments be always white. Yung ating damit ay manatiling malinis. Or sabihin na natin yung buhay natin ay laging manatiling malinis. Amen? So sana kung sinasabi natin tayo Kristiyano, mananampalataya, ay talagang makita sa atin ang pamumuhay ng tama. Sabi nga ni Pongpong BBM, mahiya naman kayo. Diba? So, mahiya naman sabihin natin tayo Kristiyano, mananampalataya, pero gumagawa tayo ng masama or gumagawa tayo ng mali or gumagawa tayo ng mga kabalbalan. Amen? So, mahiya naman tayo na sabihin tayo mananampalataya, pero hindi nakikita sa atin ang malinis na pamumuhay. Ang sabi po, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Zechariah chapter 3, verse 4. Pabilisan nga ng pagbubuklat ng Bible. Zechariah chapter 3, verse 4. Wala, hindi alam. Ang Zechariah niya. Tatabi ng Nagaraya. Okay? So Zechariah chapter 3, verse 4. And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him. So tayo po ay talaga nung tinanggap natin si Kristo sa ating pong buhay, sa ating puso, tayo ay naging malinis na sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating gawa, kundi talagang tayo po yung katuwiran ni Kristo ay isinuot sa atin. Kaya dapat tayo po ay manatili sa tama, manatili tayo sa katotohanan. And unto him he said, behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee. So binihisan na tayo with change of raiment. So binihisan na tayo na talagang bagong kasuotan. Si Kristo ang ating katuwiran, siya yung ating kasuotan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, stay right before God while there is time or strength. So yun po, na talagang hindi natin alam yung ating oras o yung ating kamatayan. At next, dalawa lamang po yung ating subpoint doon, dalawa lang. Next, verse 12.
Ecclesiastes chapter 9 verse 12. Wala na po mapila kanina eh. Okay, so sabi po ng verse 12, For man also knoweth not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the birds that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. So mga kapatid, walang nakakaalam kailan ang kamatayan. Maging hindi natin alam kailan mamamatay yung isang tao. Hindi natin alam kailan tayo mamamatay. Walang nakakaalam yan. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang mensahe sa atin dito, ang hamon sa atin dito, at nabanggit ko nga po kanina, death is alarming. Diba? Talagang nakaka-alarma ang kamatayan. Napakaraming namamatay sa bawat araw, lalo na kung sa buong taon. Diba? Dito sa atin ay nasa 600,000 plus. Diba? Sa buong mundo ay umaabot ng 56 million. Ganun po karami. Ay gano'n kaya karami nang namatay ng AJK. So napakarami nang namamatay. Kaya mga kapatid, ang hamon sa atin dito, reach more soul for God. Mag-akay tayo ng maraming kaluluwa. Ito po talaga yung nais ng Diyos sa atin, na talagang reach more soul, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kundi marami ang dapat nating akayin. Amen? Amen. So, sabi po ng John 15, tinan po natin ang ating pong Bible sa John 15, verse 5 and 8. Sabi po dito, sabi po, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. The same bringeth forth much fruit. Ito yung nais ng Diyos sa atin, na talagang tayo ay dapat magbunga ng marami, mag-akay ng maraming kaluluwa. Hindi lamang isa. Salamat kung mayroong isa, pero huwag hihinto. Salamat kung mayroong dalawa, pero huwag pa rin hihinto. So yan po, na talagang hanap ng Diyos sa atin is quantity. Hinahanap din po yung quantity. Verse 8. Tingnan muna natin verse 8. Sabi ng John 15, verse 8. Tingnan niyo po yung Bible. Herein is my Father glorified. Dito ay nalululahati ang Ama, that He bear much fruit. So talagang natutuwa, nalulugod ang Diyos, ang Ama, kung tayo nagbubunga ng marami, nag-aakay ng maraming kaluluwa. So, quantity. Amen? Talagang as sabi dito, so shall ye be my disciples. So mga kapatid, salamat. Naakay ni Brother Andrew ang kanyang pamilya. Amen? So, sana hindi lamang yung pamilya. Kasi, sabi nga ng Acts chapter 1 verse 8, di ba? Sabi doon, ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses unto me, both in Jerusalem. So yung family, yan ang Jerusalem. And then sabi pa dito, and in all Judea. So yung kapitbahay, sana naaakay yan, Judea. And then nasunod pa diyan, Samaria, yung buong bayan na. Yun yung ating Samaria, yung bayan na mataas na kahoy, and then unto the uttermost part of the earth. Kaya mga kapatid, hindi lamang yung ating pamilya ang ating aakayin, maging ang sinumang tao, sapagkat ang hanap ng Panginoon sa atin, quantity. Amen? Pangalawa, hindi lamang po quantity, kundi quality. Dapat tayo ay maging quality. Dapat yung ating bunga ay quality, nagiging quality. Amen? Amen. So wala naman tayong pipiliin. Dapat tayo, una sa lahat, tayo muna mismo yung sarili natin, quality. Quality, Matek? Quality. Okay? Tingnan po natin 2 Peter chapter 3 verse 9. So talagang dapat tayo ay quality naglilingkod sa Diyos. Diba? Quality na nabago ang buhay. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
Mahirap naman yung nagsasabing ligtas pero hindi quality. Nagsabing ligtas pero hindi magawang talikuran ang mga bisyong kasalanan sa mundong ito. So kung hindi yan tumatalikod sa kasalanan, diba? Hindi yan quality. Kung tayo ay namumuhay pa rin sa kasalanan, hindi tayo quality. Amen? So dapat quality na bago ang buhay. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Revelation chapter 2, verse 5, 21 and 22. Tingnan po natin, Revelations. Kaya dapat mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba ay quality? Verse 5, sabi po dito, remember therefore from whence thou art fallen, and repent. So nandoon yung salitang repent. Sapagkat tayo nga po ay magiging quality, na tayo yung quality mga anak ng Diyos, quality naglilingkod sa Diyos kay Kristo, kung tayo ay nagsisi, tumalikod sa ating mga kasalanan. And do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlesticks out of his place, except thou repent. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay quality fruit. Kung tayo po ay nakitaan ng pagbabago, nagsisi sa kasalanan, tumalikod sa kasalanan. Then verse 21 and 22, and I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulations, except they repent of their deeds. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talaga makita sa atin ang buong pusong pagtalikod sa kasalanan. Na talagang hindi na natin ipinapabuhay ang kasalanan. So mga kapatid, God wants quantity and quality, and God hates quitter. Ayaw po ng Diyos yung mga sumusuko. Ayaw ng Diyos yung mga tumatalikod. 2 Timothy chapter 1, verse 8 and 9. Tingnan nga po natin ang ating pong Bible. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 8 and 9. Sabi po dito, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me, his prisoner. Si Pablo, nabilang ko. Pero nagpatuloy, hindi sumuko. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, God hates quitter. Ayaw ng Diyos sa mga Kristyano yung tumitigil na sa paglilingkod. Ayaw ng Diyos sa mga Kristyano yung mga tumalikod na, hindi na nananambahan, hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi na nag-aakay ng kaluluwa, wala na sa ministry, wala na sa choir, dating song leader pero nasa ngayon, dating nasa choir pero nasa ngayon, dating nag-aakay ng kaluluwa pero nasa ngayon, dating Sunday school teacher pero nasa ngayon, dating nagbibigay, nag-aakay ng kaluluwa pero ngayon ay nasaan. So God hates quitter. Then verse 9, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, may purpose ang Diyos bakit tayo nandito sa mundong ito. May purpose ang Panginoon bakit tayo ay iniligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. Reach for soul for God. Mag-akay tayo ng maraming kaluluwa para kay Kristo. So, nais talaga ng Diyos sa atin, manatili, remain, stay, continue. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Huwag susuko, huwag titigil, huwag hihinto sa paglilingkod. John 15:16, ang sabi po dito, sa John chapter 15, verse 16, ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. And that your fruit should remain. Ang bunga, lahat tayo dito ay bunga ng pag-aakay ng kaluluwa. So dapat manatili tayo. Huwag susuko. Don't quit. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Huwag kang sumuko.
huwag kang huminto. Should remain. And then Acts chapter 2 verse 42. Ang sabi po ng Acts chapter 2 verse 42, mga kapatid, mga minamahal, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So nagpatuloy. Kaya huwag tayong titigil sa ating pag-pray. Huwag tayong titigil ng pag-attend ng ating Lord's Supper or every first Sunday of the month. Huwag tayong titigil sa ating pagsamba. They continued steadfastly. So mga kapatid, mga minamahal, continue, don't quit. So God hates quitter, the one who quits. Then next, last point mga kapatid, mga minamahal. Balikan natin, Ecclesiastes chapter 9, verse 12 pa rin. For man also knoweth not his time. So mga kapatid, hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. Hindi natin alam yung ating oras. Amen? So ang mensahe po sa atin dito mga kapatid, mga minamahal, ngayon pa lamang, let us review our service to God. Suriin natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Amen. So, do we give quality service? Quality na naman natin. Quality. Diba? So, quality ba yung ating ibinibigay na time sa Diyos? Diba? Do we give quality service? Do we give our best? Ibinibigay ba natin yung ating the best sa paglilingkod sa Diyos? Ang nakakalungkot, yung ibang tao, ibinibigay ang kanilang best sa trabaho, ibinibigay ang kanilang best sa pag-aaral, ibinibigay ang kanilang best sa ibang bagay, pero hindi maibigay ang best sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Diba? So, do we give our best? So, do we serve faithfully? Ito yung nais ng Diyos sa atin. Kaya, suriin natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Kasi ang nais talaga ng Diyos sa atin, maglingkod tayo ng tapat. So, do we serve faithfully? So, do we serve fervently? So, sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, makikita natin kay Pablo, siya po ay naglingkod ng tapat kay Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, hindi natin alam kailan tayo haharap sa Panginoon. Sana pag humarap tayo sa Panginoon kay Kristo, sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. So do we serve fervently? Ang sabi po ng Revelations 3:15-16, tinan po natin ang ating pong Bible. Matatapos na po tayo. Revelation chapter 3:15-16. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot, so that because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. So mga kapatid, mainit ba ang ating paglilingkod? Or sabi nga ni Brother Matic, ni Mr. Quality, mechanical na lang yung ating pagsamba. Mechanical na lang yung ating paglilingkod. Diba? So nandun pa ba yung ating init sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo? So, review our service to God. Matthew chapter 24 verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So marami ng Kristyano nanlamig. Di ba? Nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Nanlamig ang kanilang paglilingkod sa Diyos kay Kristo. So kahit dumami ang kasamaan sa mundong ito, marami mga masasamang bagay ang mangyari sa atin, sana manatiling mainit ang ating pag-ibig, paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Do we serve fruitfully? Tayo ba'y naglilingkod na mabunga? So Ephesians chapter 5 verse 16, mga kapatid, redeeming the time because the days are evil. We do not know our time when death will come. Hindi natin alam kailan darating sa atin ang kamatayan. Hindi natin alam ang oras. To God be the glory. Dito ko po tatapusin sa isang sinabi ni Charles Spurgeon. Ito po sabi po ni Charles Spurgeon, to win a soul is a more glorious achievement than to be crowned in the arena of theological controversy. So,
ang mag-akay ng kaluluwa, ito po talaga ang greatest achievement po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundong ito ang ating mga mahal sa buhay. Kaya mag-akay na po tayo ng kaluluwa. We do not know our time. To God be the glory, tayo po ito man. Tayo po yung mukhang pumikit, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kaligtasan na niyo pong kaloob sa amin. Salamat, binago mo po ang aming pong buhay. At dahil sa iyo, nagawa po namin talikuran ang mga kasalanan sa mundong ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran na naliligtas at nababago ang buhay. Tunay na kung wala si Kristo, hindi namin magagawang magbago. Tunay na kung wala ang iyong salita, hindi namin magagawang magpatuloy sa paglilingkod po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong provision. Salamat sa iyong protection. Dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay patuloy mong gamitin sa iyong kalwalhatian. Patuloy kami mag-akay ng kaluluwa sapagkat tunay na napakarami ng namamatay sa bawat araw, sa bawat segundo. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po kaming samahan sa aming pong paglilingkod. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong tingin ang kanilang mga panalangin. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.